Kung naghahanap ka ng pangnegosyo na mura ang puhunan pero patok sa bentahan, ito ang dapat mong subukan. Ngayong araw, gagawa tayo ng soft, fluffy, at super sarap na puto cake. Hindi lang ito masarap, sa unang tingin pa lang, talagang nakakatakam na. Kaya tara, ipapakita ko sa iyo ang buong proseso at ang eksaktong ingredients na kailangan. So una, gagamit tayo ng 4 na itlog. Dahan-dahan lang nating i-separate ang egg whites at egg yolks dahil egg whites lang ang gagamitin natin. Siguraduhin lang na walang mahalong kahit kaunting egg yolk sa egg whites. Make sure din na tuyong-tuyo ang paglalagyan ng egg whites at huwag itong mahaluan ng tubig kahit isang patak lang. Pagkatapos ma-separate ang mga itlog, salain naman natin ang mga dry ingredients. Sa isang strainer, ilagay ang 1 1/2 cups all-purpose flour, 1 sachet ng powdered milk, at 2 teaspoons baking powder. Pagkatapos, idagdag ang 1/2 cup white sugar at kaunting asin. Haluin muna ito until well combined. Sa kaunti-unting idagdag ang 1 cup at 1 1/2 tablespoons na tubig habang patuloy na hinahalo. Kapag nahalo na ng mabuti, ganito dapat ang consistency. Hindi sobrang malabnaw at hindi rin sobrang lapot. Set aside muna natin ito. Sunod naman, gawin natin ang merang. I-beat ang egg whites on high speed hanggang maging foamy. Kapag foamy na, idagdag ang 1 tablespoon white vinegar habang tuloy-tuloy ang pag-beat. Pagkatapos, unti-unti nating idagdag ang 1/4 cup white sugar. Hatiin ito sa 5 bahagi at idagdag ng paunti-unti habang tuloy-tuloy ang pagbe-beat. By the way, pwede ko bang malaman kung taga saan ka? Gustong-gusto kong malaman kung saan sa ang lugar na nakakarating ang ating mga recipes. I-comment mo naman sa baba kung saan ka nanonood. Shoutout kina Sir Arsenio Alimurong from North Caloocan, Ma'am Delchi Maguyon from Laguna, Ma'am Erlinda Retoriano from Imus Cavite, Ma'am Bernardita Cristobal from Hawaii at kay Ma'am Ninette Waisanen from Ketchikan, Alaska. Maraming salamat sa patuloy ninyong suporta. God bless po. I-beat lang ito hanggang umabot sa stiff peaks. Dahan-dahan lang sa pag-beat para hindi ma-overmix ang merang. Kapag mapapansin ninyong shiny na ang merang at hindi na ito bumabagsak, kapag inangat ang mixer, ibig sabihin ay stable na ito. Maaari rin ninyong subukang itaob ang mixing bowl. Kapag hindi nalalaglag ang merang, okay na ito. Ngayon, ilalagay na natin ang merang sa ating puto batter. Una, lagyan muna ng kaunting merang at haluin hanggang mag-well combined. By the way, kung may na-miss kayong ingredients, huwag kayong mag-alala dahil ilalagay ko ang kompletong listahan sa dulo ng video. Pagkatapos, idagdag ang natitirang merang ng paunti-unti gamit ang cut and fold method. Haluin hanggang sa pinakailalim at siguraduhing wala ng buo-buong merang. Kapag pantay na ang kulay at magaan na ang batter, handa na itong ilagay sa mga llanera. Sa recipe na ito, makakagawa tayo ng 3 llanera. Kung gusto ninyong mas marami, doblehin lang ang lahat ng ingredients. Lagyan natin ng cheese at salted egg sa ibabaw. Pagkatapos ay i-steam sa kumukulong tubig sa loob ng 20 minutes over high heat. Kung maaari, balutin ng tela ang takip ng steamer para hindi matuluan ng tubig ang puto cake. Pagkalipas ng 20 minutes, luto na ang ating puto cake. Palamigin muna ito bago dahan-dahang alisin sa mga llanera. Kapag malamig na, i-run lang ang knife sa gilid ng llanera para madali itong maalis. Tingnan nyo ang resulta, sobrang lambot, fluffy, at siguradong magugustuhan ng lahat. Perfect na perfect ang kombinasyon ng salted egg at cheese sa ibabaw. Masarap itong pangmeryenda, swak na swak ipares sa kape, pwede ring pangregalo, at higit sa lahat, magandang pangnegosyo. Siguradong babalik-balikan nila ito. Thank you so much for watching and happy cooking!